Hello guys, good morning, good morning, good morning. So guys, it's 10:30 in the morning here in Hungary. Siguro mga hapon ngayon sa Pilipinas. So magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to my vlog. So guys, thank you so much pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, nag-like, nag-share. Thank you so much. Thank you so much talaga guys kasi malapit na tayong mag 1,000 subscriber. So, thank you sa inyong lahat. So, guys, for today's video, guys, sasagutin ko po yung isang comment ng aking subscriber. Nag-request po siya, nagagawan ko po ng vlog. So, kung hindi ka pa nakapanood ng vlog ko na mga legit agency sa Taiwan na papuntang Hungary, ililink ko sa description box ng aking YouTube channel para maintindihan mo itong vlog na to, bakit siya nag-request ng ganitong vlog. So guys, ito na po yung follow-up video ng aking YouTube channel doon sa legit agency in Taiwan na papuntang Hungary. So, ang tanong po kasi niya guys, paano daw puntahan, tapos ano pa ba yung mga proseso. So ma'am, itong video na to para po to sa inyo at sa mga nanonood pang mga kababayan natin dyan sa Taiwan na gustong mag-apply. Baka makatulong po itong video na to. At ito po guys, nakapokus lang to sa isang agency lang para malinaw po tayo lahat guys. So at based lang din po to sa aking experience guys. Matagal na po itong matagal ko na po itong experience. So, 2021 na po ako nagpunta doon. Tapos, ngayon is 2024 na. So, pila na katuig guys, no? So, yun. Baka makatulong lang po ito. Pwede naman po kayong mag-inquire doon. So, wag na nating patagalan guys. Subscribe na. So, guys, okay na. Umpisa na natin. So, ang sinasabi po ni ma'am na na agency na tinatanong niya, yun po yung Aquila Agency. So, ang Aquila po na agency guys, nagpapaalis po siya papuntang Poland at saka papuntang Canada. So, saan po ba nakabase yung Aquila Agency? So, ang Aquila Agency guys, naka-base po siya sa Mayshulin. So, part po siya ng New Taipei District. So, yon ang address niya. Tapos, siguro ililink ko na lang dun sa description box yung address niya at ipa-flash ko na lang din sa dulo ng aking video na to yung address niya at paano puntahan. So, para malinaw tayo guys. Umpisa na natin. Ang pangalan ng agency is Aquila Agency. Nasa New Taipei District ang address na yon. Tapos, paano po siya puntahan, ma'am? So, pwede po kayong mag-bus, pwede rin po kayong mag-train. Kung mag-bus kasi, mahirap siya kasi hindi ko alam kung, kalimutan ko na yung station na yon, pero ililink ko pa rin, ipa-flash ko pa rin sa video yung address na yun, guys. Nandoon din kung paano nyo mapuntahan, paano kung bus ang sakyan nyo. Ang alam ko lang kasi, guys, sa train. Kasi nagte-train ako pag pumapunta doon. Tapos, halimbawa, galing kayo ng Taipei or galing kayo ng Banshao. Baba lang kayo ng Shulin Station, guys. Tapos, pagdating nyo ng Shulin, mag-taxi kayo. So, ipakita nyo lang yung address na yun na ipa-flash ko sa aking video na to. Pakita nyo lang yun. Tapos, yun, ihahatid na kayo doon. Dati, ang bayad lang namin ng taxi, nasa 100 lang yata yun eh. Kasi hindi man siya malayo sa train station. Pero kung lakarin nyo, medyo malayo-layo. So, mag-taxi na lang kayo guys. Mura lang yung taxi, no? Nag-taxi kami. Mas madali pag mag-taxi. Lalo na kung first time yung pumunta doon, mag-taxi na lang kayo. So, ito guys, tips ko pala bago kayo magpunta doon. Huwag kayong pumunta doon na wala kayong mga documents. At wala rin kayong pang-down. So, itong una guys. Magdala kayo ng passport, ERC, tapos yung updated na CV. Yung ERC nyo guys, dapat may 1 year pang validity.
huwag kayong pumunta pag pa-expire na yung ERC nyo kasi hindi kayo pwedeng tanggapin. Papasukin kayo, pwede kayo mag-inquire, pero sayang lang yung effort nyo, sayang yung pamasahe nyo, kasi hindi sila natanggap ng walang 1 year yung ERC. So, yun yung mga requirements. Pero, kami kasi nung nag-apply guys, syempre mag-a-apply tayo. Dinala na rin namin yung mga diploma, mga employment certificate, kung meron kayo. So, dinala na namin yun para in case na hihingiin nila, tinatanggap agad. O, di ba? May maibigay ka kaagad. Tapos, ang placement fee dati doon guys, tinanong namin is 120 Taiwan dollar. So, yun yung placement fee. Tapos naman, tinanong din namin kung yung processing time, gaano siya katagal o gaano kabilis. So, ang bracket ng pagpaalis nila guys, ang processing time nasa 6 to 8 months. Tapos, tinanong din namin kung isang bigayan lang po ba yung 120,000 dollar? Taiwan dollar? So, pwede nyo siyang bayaran ng tingi-tingi guys. Basta, may required lang sila na bayad guys. Before kayo magbayad ng buong placement fee, tanungin nyo kung mga ano pang mga dapat nyong tanungin, yung mga importanteng tanong, kung ilang beses ba, kung kailan kayo magbayad ng placement na yan, o i-poll nyo na ba. Pero nung pumunta kami doon guys, ang sinabi kaagad sa amin, tinanong kami kung gaano kayo ka-interesado mag-apply. Sabi namin, interesado kami ma'am. Sigurado ba kayo? Yun, inulit-ulit niya. Sabi namin, yes po ma'am. Kasi, once na mag-apply kayo guys, kailangan nyo mag-down kaagad. Hinihingian kami ng 20,000 Taiwan dollar na pang-down. Kasi, pag walang down payment guys, hindi kayo ipaprocess. Kasi daw, marami daw nag-apply dati na yung nanghingi, yung nag-a-apply sila tapos hindi sila nanghingi ng down payment, maraming nag-back out pagdating ng bayaran ng placement fee. So, required na nila ngayon na mag-ano ka ng down payment. Ngayon, halimbawa, nag-down payment ka at hindi ka tumuloy. So, yung 20,000 mo, hindi mo na po makukuha. So, yun yung patakaran nila guys. Parang security na rin nila sa pangalan ng agency nila. At ano po, yung kasi dati kasi yung wala daw silang hinihinging down payment tapos pagdating ng bayaran hindi nagbabayad, no. Tapos naka-process na, sino mapapahiya? Yung agency ang mapapahiya sa employer. So required na nila guys na mag-down payment. So kami dati guys, way back 2021, hiningian po kami ng 20,000 Taiwan dollar na down payment para ma-process po yung papel nyo. So legit po siya na agency. So, huwag kayong matakot na magbigay ng down payment kung talagang interesado na kayo. Kasi legit po talaga siya, guys. Marami na po itong napaalis na mga galing dyan sa Taiwan. Mga kababayan natin. So, yun po yun. Tapos, ang country na hinahire nila na kailangan nila ng tao, papuntang Poland at saka papuntang Canada. So, sa lahat po ng mga agency na na-try ko dyan sa Taiwan, ito po yung agency na to. Ito po yung pinakamababa na placement fee. So, kino-compare ko lang yung GGTCC, yung ano pa ba yun? Yung nasa Chungli. Tapos yung sa Kaohsiung. Yun. Kinompare ko po siya. So, ito po yung pinakamababa na placement fee. Ito po yung agency na yun guys. At legit po siya. Kahit i-search nyo po sa kanilang page, ilalagay ko na lang din po yung page nila. So, meron silang page. Pwede kayong mag-follow at mag-like doon sa page nila guys. Para ma-update din kayo kung merong mga bagong hiring or sino yung mga napapaalis nila. So, yun lang po guys. At saka, ito pala guys, pag pumunta kayo doon, di ba mag-taxi kayo, no? Kung galing kayo ng train station, sa MRT, baba kayo ng Shulin. Tapos mag-taxi kayo, pagdating nyo doon sa baba, pagdating nyo doon sa lugar na yon, wala siyang gate ha, pero
pinto agad ang maano nyo. Nasa ano lang siya basta nasa parang malapit lang siya guys, basta mag-taxi lang kayo. Required kasi mag-taxi kayo. Kung ako lang i-required ko talaga mag-taxi kayo kasi para hindi kayo maligaw. Tsaka mabilis at tsaka save sa time ba na pupuntahan nyo. Kasi baka paikot-ikot kayo dahil bahay siya guys. Parang condo unit siya. Tapos, nasa taas lang sila. Ang baba noon may pintuan. Tapos, magdo-doorbell lang kayo doon. Anuhin nyo lang yung number na yung pindutin nyo. Tapos, maririnig na kayo doon sa taas. So, pag narinig na ng taga-Akela yung agents, yung doorbell na yon, makikita kayo doon sa camera. So, papasukin kayo. So, hindi kayo basta-basta makapasok doon, guys. Mas maganda kung i-message nyo rin si ma'am bago kayo pumunta. Meron namang Facebook page, pwede kayo mag-message doon. Pwedeng message nyo siya bago kayo pumunta para alam na rin niya. So, ang bayad lang ng taxi nun guys, nasa 100, 150. Mura lang ang bayad ng taxi. Kung marami naman kayo, di maghati-hati na kayo. So, I think yun lang po yung yung mga importanteng nasasabi ko about dun sa agency na to guys. So, kung meron pa man akong hindi nasabi, mag-comment lang kayo guys para sagutin ko kayo. At kung may mga iba pa kayong mga suggestion na pwedeng gawan ko ng video, mag-comment lang din kayo guys para kung may time ako, pwede ko po siyang gawa ng video guys. So, hindi ko na to patatagalin yung video ko guys, no. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng aking channel, paki-subscribe naman po. Parang awa nyo na. Bitaw guys. Salamat kay ninyo guys sa inyong pag-subscribe guys. So, laking tulong talaga yan sa akin guys. Thank you so much. Para naman, ma-inspired pa akong gumawa ng mga video guys. Para ma-notify kayo. So, hit nyo na yung bell button dun sa baba guys. So, thank you so much sa lahat ng nag-support sa akin, no. So, that's all guys. And God bless sa inyong lahat. Ingat po kayo dyan sa Taiwan. Lalo na may lindol dyan. Sus, naku po. Yung kapatid ko nasa Taiwan, grabe, nag-shaking talaga siya guys nung lakas ng lindol. Kasi, yun yata yung pinakamalakas na lindol dyan sa Taiwan. Kasi, ako dati nakatry akong pinakamalakas na lindol dyan. Is, 7.2 magnitude. Ngayon, 7.4 yata kung hindi ako nagkakamali ha. So, sobrang lakas nun guys. So, mag-ingat po kayo mga kababayan natin. At sa mga nag-subscribe dyan, thank you pala sa inyong lahat ha. Wala pong katapusang pagpapasalamat ko sa inyo guys. Ang ingat talaga kayo kasi ngayon sa Taiwan, mag-change weather kasi yan pag pag patapos na winter, magsa-summer na. So, andyan talaga maaasahan nyo po yung lindol-lindol na dyan sa Taiwan. Kasi, pag patapos yung winter, may lindol. Pag patapos ang summer, may lindol. Yan talaga ang dyan sa Taiwan. Kasi, matagal din ako dyan guys. 11 years din ako dyan sa Taiwan. So, alam ko na rin yan. Kaya, minsan, nakakatakot, pero wala. Kung talagang time na talaga natin. So, mas maganda pa rin mag-iingat guys. So, thank you so much sa inyong lahat. And, see you to my next vlog. Thank you so much. Bye-bye.